Human sa mga balita sa Sari 47, mga residenteng namuyo daplin sa sapa sa Parian, hingpit ng gipapahawa, gibali na usab sa gihatag nga relocation site. 60 ka mga kandidato sa Barangay Sangguniang Kabataan election sa Mandawi City, Sugbo ug Central Visayas gireklamo og premature campaigning. 60 ka armas nga giabandona sa usa ka security agency gitahan ngadto sa kapulisan. Sugbo, Kabisayan ug Mindanao, Pilipinas ug katawhan kutos maabot sa tong Sibya sa tibuok kalibutan mayong hapon. Live kita karon sa CCTN Channel 47 ug kini ang tulumanon sa nag-unang kasayuran nga angay natong masayran. Sa nga ni Attorney Danica Caballes, ako si Dennis Tabar ug kini ang Sayri 47. O karon sa kumpletong detalye sa atong mga balita, mga namuyo daplin sa sapa sa Parian hingpit na nga gipapahawa sa kagamhanan sa dakbayan sa Sugbo. Gibalhin sila sa ilang relocation site nga nahimutang sa sitio Nangka, Barangay Pardo. Ang kasayuran ihatod ni Sherissa Mayoy. Gipapahawa na sa Cebu City Government ang mga namuyo sa estero de Parian diha sa Barangay San Roque, dakbayan sa Sugbo. Naabdan sa CCTN News Team nga naghinay-hinay na og pagpanghakot ang mga pamilya nga gipanghatagan og notisiya sa pagpahawa sa dapit tungod sa kapeligro sa ilang nahimutangan tungod kung musaka ang tubig sa sapa o mupadagat man. Matod ni Verhilita ni Pomoseno, ang Division for the Welfare of the Urban Poor kung DIWOP, nga ang mga apektado nga pamilya gihatagan na og relocation nga ilang tukuran na og bag-o nga balay ngadto sa sitio Nangka, Barangay Pardo. Dugang pa niya nga tungod sa kapeligro sa sapa, gidali nila og pagpahawa og kasamtangan nga gipaestar sa Barangay Hall sulod sa kapin o sa kabuan ug mamahimo na nga makabalhin na unya ngadto sa ilang relocation site kung mahuman na ang mapatukuran na nila. So, and then girelocate na sila sa sitio Nangka, Barangay Kiyot. So naa dito na sila kanang block number o lot number. Ang area na nila is 28 square meter. So ato na namo gisukdan ang pagkuana na nila pagtukod na lang. Samtang gibasalig ni General Anderson Kumar ang pangulo sa probe ug ang river commander sa Estero de Parian natabangan nila og pagpanghawa ang mga apektadong pamilya ngadto sa ilang kabalhinan. Sa paghawa sa mga namuyo sa sapa, sugdan na sab karon sa gubat sa baha team ang pagpahawan sa mga debris ug ang mga bilin gikan sa ginuma nga balay. So tanang mga balay nga naa sa sapa, kinahanglan ma-pull out gud ang mga kahoy, mga debris kaya mo man nakaumot sa tubig. Na naay mga poste sa sud sa sapa, anha man masangit ang mga debris, mga plastic. So, kilala nga kung mahimo, kung badala na mo, karong adlaw, pull out nila to. Samtang personal usab nga gisusi ni Konsehal Jerry Guardo, ang chairman sa Committee on Infrastructure, ang mga biktima sa pagpanghawa sa Estero de Parian. Gibasalig sab niya nga mahuman na unya ang paghawan base sa mando nga clearing order ni Cebu City Mayor Michael Rama. Kani manggod nga mga structure ba, we have identified mga dozen sila kabuok dire nga naa gyud nagtukod sa ilang balay within lagi sa dagat sa ato ang kuan ba, and obviously naka-obstruct din sila sa flow sa ato ang pagtubig, no, and they are actually endangered. Namiligro sa gid kayo ang ilang kinabuhi kay mana si Mayor Mike dili siya gusto nga dunay makalas nga kinabuhi ba, labi na kay sila na sila nagpuyo gid. Sherissa Mayoy, CCTN News. Survey sa luna sa tukuran nga campus sa Mandawi City College na humana. Building nga tunghaan giplano nga moabot og adunay 5-story nga adunay 77 ka mga classroom. Ang kasayuran ihatod ni Mary Rose Sagarino.
Nahumana ang survey sa luna nga tukuran sa campus sa Mandawi City College kinsa gipahigayon sa Engineering Office sa syudad sa Mandawi. Matud pa ni Dr. Lilibeth Mayol ang administrator sa tungaan. Giingon ni Mayol nga ilang gipropose ngadto sa syudad ang moabot sa 70 city ka classroom. Matud ni Mayol nga sa initial nga plano, 5-story ang itukod nga building. Ang katusiyang ang proposal mao natutanan na ana dito ang mga classrooms, laboratories, offices, na ana dito tanan. Pero himuan pa tong master plan nila ha. Ang campus itukod sa luna sa bahin sa Mandawi City College Technological Entrepreneurial Skills Training Center kon MacTest. Ang Mandawi City College kasamtangang anaasud sa compound sa Mandawi City Cultural and Sports Complex. Ang syudad nitagana na og 50 milyones pesos alang sa construction og mudugang pa og 70 milyones pesos. Kini gitinguha nga matukod aron ma-improve ang facility sa tungaan og nang hinaot nga maaprobahan sa Commission on Higher Education ang application sa Certificate of Program Compliance aron makatanyag pagbalik og libreng tuition. Puhon jud. Yes. Kanang at least Chad would also know bitaw that the Mandawi City government is really very serious about the welfare bitaw sa Mandawi City College. That's why nga kanang plans are underway for the construction of the building. They are really very serious about it and they are also finding budget for that also. So this is not just a joke, no? This is really something real. Mary Rose Sagarino, CCTN News. Mukabat sa kapin 55,000 ka mga senior citizens dinhi sa Central Visayas ang anaa sa waiting list sa social media kon social pension sa Department of Social Welfare and Development kon DSWD7. Kini mo gitug-an ni Daisy Lor ang focal head sa social pension program. Suma ni Lor nga ang maong senior citizens ang magpaabot pa nga dunay mabakante nga slot aron sila makasud sa programa. Nasayran nga ubos sa social pension makadawat og tag 500 pesos nga binuan nga pensyon ang mga senior citizens. Sa kasamtangan, dulan sa 300,000 ka mga social pensioners dinhi sa Central Visayas ang mga indigent nga mga senior citizens. Confidential fund nga mo kantidad og kapin sa 1 bilyon ka pesos sa 5 ka mga ahensya sa kagamhanan gitangtang na sa Kongreso. Apil na niini ang Office of the Vice President ingon man sa Department of Education. Ang kasayuran ihatod ni Gian Navarro. Gikumpirmar ni House Committee on Appropriations Senior Vice Chairperson Stella Kimbo nga gitangtang nila ang confidential funds sa 5 ka mga ahensya sa gobyerno. Mukabat kini tanan-tanan sa 1.23 bilyones pesos. Din apil na nini ang confidential funds sa Department of Education ug Office of the Vice President. Namong usab among pundo sa Department of Agriculture, Department of Information and Communications Technology ug Department of Foreign Affairs. Matud ni Kimbo nga kabay lang kini silang gidusong nga institutional amendments kung diin i-reallocate nila ang mga pundo ngadto sa pipila ka mga ahensya. Mupaingon na ang confidential funds ngadto sa National Intelligence Coordinating Agency, National Security Council, Philippine Coast Guard ug Department of Transportation. Alang kini sa tinguha nga mao ang intelligence activities ug ammunition alang sa seguridad sa nasod. Dugang pa ni Kimbo nga kabayan lang sa gibuhat sa Kongreso nga mga pagsubay sa saktong dagan sa kasaysayan sa nasod. Nagpabilin pang takom ang OVP ug DepEd bahay na sa pagtangtang sa confidential funds. Gian Navarro, CCTN News. Pagpatuman sa matatag curriculum sa Department of Education gituki atol sa National Literacy Conference nga gipahigayon dinhi sa Sugbo. Moabot sa 96% nga naa sa sektor sa edukasyon ang miuyon sa bag-ong curriculum. Ang kasayuran ihatod pagbalik ni Gian Navarro. Usa sa mga highlights sa gipahigayong National Literacy Conference dinhi sa Sugbo ang matatag curriculum sa Department of Education. Nakaigayon sa pagpaminaw ug pagpakisayod ang hapit 500 ka mga delegado gikan sa managlayong buhatan sa DepEd lukop nasod.
Gitaho sa DepEd Central Office ang pagpatuman sa bag-ong curriculum diin gamay na lang ang subjects nga ipatuman subay sa core Filipino values. Pasabot nini nga gikan sa 7 ka mga subjects sa kasamtangang curriculum, 5 na lang ka mga subjects ang anaa sa matatag curriculum nga moy tun-an sa mga tinun-an. Gikan kini sa language, reading and literacy, mathematics, makabansa ug GMRC. Matod ni Marilet Almeida sa DepEd Central Office nga gisugdan na ang pilot implementation sa 35 ka mga tunghaan lukop nasod, apil na ang 5 dinhi sa Cebu Province. Lauman na pagpatuman sa bag-ong curriculum karong school year 2024-2025 sa kindergarten, grade 1, grade 4 ug grade 7. Malaman na natin ano ba ang mga bottlenecks, ano ang challenges doon sa bagong curriculum, mapaghahandaan natin. Lalo pa, matitrain natin ang teachers na paano i-walk through ang curriculum, lalong-lalo na ang learning resources. Mopot na sa kapin o sa kalibo ka mga espesyalista gikan sa DepEd, private sector ug international experts ang nagtinabangay alang sa pagbugna sa matatag curriculum. Gani silang survey, 96% sa mga ana sa education sector ang miuyo niini. Gipaygayon ang National Literacy Conference sa Sugbo ug gituki ang mga innovations kung isgutan ng pagkat-on sa mga tinun-an. Sa duha ka adlaw nga conference, laumang masayran og mahisgot unsay mga paagi ug issue aron mo palambo pa ang pagtungha sa mga tinun-an. Ano ang hinaing nila, ano ang magandang nangyayari sa kanila, gawa natin yun ng polisiya para maging mas malawak ang implementation ng effective na literacy development sa buong bansa. Sa ikatong adlaw sa conference, laumang mobisita si Vice President og Education Sara Duterte alang siyang keynote speech. Gian Navarro, CCTN News. Gipahunong una ni Gobernador Gwendolyn Garcia ang tanan nga canyoneering activities diha sa lungsod sa Natilan ug Malabuyok. Mato ni Garcia nga gikinahanglang mahimuan og lagda ug pamalaod ang canyoneering sa lalawigan nga maoy sundon puhon sa mga LGU o sa mga tour operators. Nakabot ang maong desisyon atol sa meeting sa mga mayor sa Badian, Alegria, Hinatilan ug Malabuyok. Kuyog ang mga tour operators. Apil sa maong nga mga lagda nga gihimo mao ang safety standards alang sa mga bisita. Ingon man ang pagbaton og UHF radio nga communication aron masiguro ang koordinasyon. Mosunod, 60 ka mga kandidato sa Barangay Sangguniang Kabataan election sa Mandawi City, Sugbo ug Central Visayas gireklamo og premature campaigning. Kana ug uban pa mga balita sa pagbalik sa Sairi 47. Balik sa atong mga balita, kapin 50 ka mga kandidato sa barangay o sangguniang kabataan election sa Dakbayan sa Mandawi, giisyuhan og show cause order tungod sa giingong premature campaigning. Gawas nini aduna sa mga petisyon batok sa nuisance candidate o iski candidate nga dunay paryente nga usa ka incumbent official. Ang kasayuran ihatod ni Mary Rose Sagarino. Giisyuhan og show cause order sa Commission on Elections ang kapin 50 ka mga kandidato sa umaabot nga barangay ug sangguniang kabataan election sa syudad sa Mandawi tungod sa giingong premature campaigning. Si Attorney Ana Flor Guhilde ang election officer niingon nga sagad sa mga premature campaign naglambigit sa pagbutang og mga tarpaulins nga adunay ilang pangana, naong o gidaganan nga posisyon. Giklaro ni Guhilde nga ang mga reklamo didto gipasa diretso sa Law Department sa Comelec Central Office og sila lang ang gitahasan sa pag-serve sa show cause order. Ang maong mga kandidato gimando sa pagtubag og pagdepensa sa ilang kaugalingon. Ang ilang tubag kinahanglang ipasa pinaagi sa email ngadto sa Law Department. Giingon ni Guhilde nga ang premature campaigning o sa ka-election offense nga adunay silot nga disqualification o pagkapriso sa usa hangtod sa 6 ka tuig. To defend himself na mo na iyang depensa. To prove otherwise kung tinuod ba gyud ni or posible if it could be an FB account, posible na post ni even before the election period. So pwede pa man to.
mga inana. Lain-lain. Giawhag ang mga kandidato nga magpaabot sa election campaign period nga magsugod na karong Oktubre 19 og mulungtad sa pitsa 28. Sa karon unya pagkahuman mafailan na noon ta og kaso unya ni daog ta o di sayang kaayo ang atong pagkadaog nga eventually ma-disqualify ra di ay gihapon ta. So pugngan lang sa. Anyway, hapit naman na pila na lang kaadto. Gawa sa premature campaigning, aduna pay petition bahin nuisance candidate og batok sa kandidato sa SK nga giingong adunay paryente nga incumbent official. Base sa COMELEC Resolution number 10196, nalatid nga ang aspirant kinahanglang dili related ngadto sa second degree of consanguinity sa incumbent official sa local o national. Kinisubay sa Section 10 sa Republic Act number 10742 o ang SK Form Act of 2015 nga adunay probisyon nga anti-political dynasty. Mary Rose Sagarino, CCTN News. Samtang usa ka semana sa dili pa magsugod ang kampanya na inapo ka mga kandidato usab sa moabot nga barangay ug sangguniang kabataan election, ang hayan nga ma-disqualify tungod sa premature campaigning. Kumilit misusi na hinuon sa mao nga reklamo. Ang kasayuran ihatod ni Sherissa Mayoy. Usa ka semana sa dili pa ang campaign period sa barangay ug SK election 2023, aduna nay kasamtangan na po ka mga kandidato ang namiligro nga ma-disqualified sa piniliay o mga gireklamo sa premature campaigning. Base sa datos sa COMELEC, adunay premature campaigning nga nanguna mao ang probinsya sa Subo, adunay unom, usa sa Bohol ug tulo sa Negros Oriental. Matud ni Ambungan Abilar sa COMELEC Regional Office 7 nga saga sa mga violations nga nakalapas nga mga kandidato ang pagpangampanya online. Dugang pa niya nga sukad sa pagduso sa Certificate of Candidacy, daghan na ang reklamo ang ilang nadawa sa premature campaigning pinaagi sa online. Most sa mga complaint kay mga campaigning nga gi-post dito sa ilang social media. Nas mga Facebook post nya. Ang uban po daan ni na mga poster gipang display or gipang butang nga before pa nag-start ang campaign period. So appeal na siya sa premature campaigning. Kasamtangan na naakaroon sa COMELEC National Office ang maong mga reklamo alang sa pag-deliberation process sa posibleng nga matubang nga penalty sa kandidato. Lakip na niini ang pagka-disqualified sa election ug mapasakaan og kasong kriminal ang usa ka kandidato ug mga supporters nga nakalapas sa balaod. Kung nanay complaint, i-evaluate man na diri sa among lawyers diri sa regional office. Muhatag og recommendation ngadto sa task force anti-EPAL. Ang ilang recommendation kung naay finding gyud nga naay probable cause nga nakumit na niya ang premature campaigning, pwede na mo recommend for disqualification or mo pa-file og election offense, criminal case. Noon gihatagan og gigayon ang mga kandidato nga gipangreklamo nga makatubag sa maong aligasyon, batok kanila. Subay niini giangyon ni Abilar ang mga kandidato nga mosunod lang sa nakatakda nga adlaw sa pagpangampanya nga sugdan na sunod semana. Ilabi na nga seryoso ang pagpahamtang og kaso ang COMELEC nga makalapas sa Omnibus Election Code. Sa karon kay ang COMELEC ilan yung gi-enforce ang ato ang mga resolutions, mga ang Omnibus Election Code para i-regulate na gyud ang pagkandak sa campaign sa mga kuan. So dapat sa katong mga candidates ilan na lang gyud i-observe ni siya nga regulation kay para malikayan ang mapailan og kining disqualification case or criminal case for premature campaigning. Sherissa Mayoy, CCTN News. Gobernador Gwendolyn Garcia mipasalig nga matagamtaman sa mga kabus ang pagkadunahan sa lalawigan sa Sugbo. Nakita sa Commission on Audit nga kapin sa 235 bilyones ka pesos ang balor sa mga assets sa probinsya. Ang kasayuran ihatod ni Gian Navarro. Sa gihapon, gihangop ni Gobernador Gwendolyn Garcia ang nahimong taho sa Commission on Audit diin ang lalawigan sa Sugbo mao ang labing adunahang lalawigan lukop nasod. Sa 2022 Annual Financial Report sa Commission on Audit, naguna ang Sugbo, di na doon na kini 235 billion pesos nga assets kon kabtangan.
Mas nidako kini og jutay gikan sa 215 billion pesos nga assets sa tuig 2021. Gisundan kini sa Rizal Province nga dunay 35 billion pesos nga assets, Batangas nga dunay 31 million pesos, Davao de Oro nga dunay 23 million pesos ug Ilocos Sur nga dunay 21 billion pesos. Siyam na katuig nang naguna ang Sugbo sa pagkalabing adunahan, maong nahagit mismo si Gobernador Gwendolyn Garcia sa pagpadangat og serbisyo. Maong kinahanglan kining matagamtaman sa mga konstituente sa probinsya, ilabi na kadtong mga kabus. Sometimes my sleeping hours are dedicated into seeking more ways by which we could uplift the lives of those that belong to the poverty line, below poverty line. I wish my greatest hope is to reduce the poverty incidence in the province of Cebu. Apil sila nga tagan og pagdagad mao ang pagpaygayon sa feeding program ngadto sa tanang mga tinun-an sa probinsya. Samtang ipadayon nila ang programang giandam sa Kapitolyo aron hayan matabangan ang mga labing nanginahanglan. Infrastructure, and we continue to address infrastructure. We have implemented programs that help Cebuanos help themselves. Ian Navarro, CCTN News. Kapin o sa kagatos ka mga centenarian dinhi sa Central Visayas nakadawat og 100,000 pesos nga cash gift karong nga tuiga. Samtang 26 ka mga centenarian ang tagaan sa ahensya sa mao nga kantidad. Ang kasayuran ihatod ni Patch Anthony Inso. May kabat na sa 118 ka mga centenarians dinhi sa Central Visayas ang nakadawat sa cash gift nga 100,000 pesos. Kini magitugan ni Jovi Gumisad, PDO2 sa DSWD7 human nga na-evaluate o na-verify ang mga centenarian human nagsaulog sa ilang ika o sa kagatos nga adlaw na tawhan. Suma ni Gumisad nga doon na hinuoy mga requirements nga gikinahanglan aron sa pag-claim niini sama na lang sa birth certificate, government issued IDs, baptismal o guban pa o galing way rehistro ang centenarian. Mahimo kini nga late register samtang kung wala gyud dokumento nga mopamatuod siyang edad mahimong ipaubos kini sa scientific nga paagi sama sa dental aging. Yeah, sunod ana pwede pod ang last resort nato is ang dental aging. Okay. Oh, so scientific na ta. Ari na ta kung naagyoy, kung naapay ngipon si nanay o si tatay, no? Kaya naman pwede wala na. Samtang itong sab ni Gumisad nga doon na pay 26 ka mga centenarians ang ilang tagaan na karong tuiga. Ingon man, unom ka mga centenarians nga ni panaw na diin ang ilang mga pamilya mo'y modawat sa kantidad. Awhag hinoon ni Gumisad nga sa mga senior citizens nga nag-edad na og 98 o 99 nga hikayon ng daan ang ilang mga dokumento aron dili na sila magproblema sa pagproseso nini o galing maabot na ang ilang edad sa usa ka gatos. Sa pagkakaron, aduna na nakitay na hatagan no sa ilahang centenarian nga gift nga 180 nakabuok ang atong napautan. 118. Okay. So naapatay for payout pod nagi-process nato kay napud tay upat nga unom ka mga disease. So ang kaning disease nato makadawat pa manggihapon ni sila basa kay nitungtong did sila og 100 years old. Patch Anthony Inso, CCTN News. Gikonfirmar sa Department of Foreign Affairs nga duha ka mga Pilipino ang nakalas sa padayong pagpangatake sa Palestinian militant group nga Hamas dito sa Israel. Gikondenar ni DFA Secretary Enrique Manalo ang gidangatan sa mga nakalas nga mao'y resulta sa nahimong gera tali sa managlahing grupo. Wa pa hinuon hinganli sa DFA ang mga Pilipino nga nakalas dito sa Israel. Mosunod sa 60 ka armas nga giabandonar sa ka security agency gitahan ngadto sa kapulisan. Kana uguban pa mga balita sa bagbalik sa Sayri 47.
Balik sa ato mga balita, moabot sa 60 ka mga armas nga gipanag-iya sa ka security agency ang gisurrender na sa tag-iya sa building ngadto sa kapulisan. Ang maong mga armas gibiyaan lang sa opisina sa ka building nga nahimutang sa barangay San Roque, Nindakbayan sa Sugbo. Ang kasayuran ihatod ni Arnold Bustamante. Gitahan sa management sa usa ka building ang 60 kalinlaing kalibre sa armas nga gibilin sa kanhi opisina sa usa ka security agency ngadto sa Waterfront Police Station alang sa safekeeping. Ang mao nga mga armas naglangkob kini sa 15 ka mga shotguns, 39 ka 38 nga kalibreng armas ug 6 ka 22 nga gipanagiya sa usa ka security agency nga nanirado na tungod sa epekto sa pandemic. Mato ni Police Lieutenant Colonel Alberta Quilitorio, ang hepe sa Police Community Relations sa Cebu City Police Office, nga nagpatabang sa kapulisan ng management sa building human masuta nga doon na pay daghang nga mga armas nga gibilin sa security agency. Kasamtangan nga gikustodiya sa kapulisan sa Repe Sugbo ang mao nga mga armas ug mamahimo pa kini nga makuha pagbalik sa security agency kung ila kini nga kuhaon apan mo pakita una sila nga mga papeles ngadto sa Supervisory Office for Security and Investigation Agencies kun sosya kung masuta nga dunay mga walay lisensya ang mao nga mga armas ila kining ikumpiskar isip kabahin sa lang kampanya Batok Loose Firearms. Moabot ngadto sa 76 na ka mga armas sa gilang nasakmit sukan pagsulod sa election period nitong Agosto 28, 2023 human nilang gihingusga ng Operation Batok Loose Firearms ning nakaduol na ang barangay sa Nguriang Kabataan eleksyon. Pasabot ni Quilitorio nga milusad sila Comelec checkpoint ug search warrant nga mo hinungdan nga nakakuha sila sa mga ginikanon nga mga armas. Arnold Bustamante, CCT News. Kapulisan sa Dakbayan sa Sugbo may paliguro sa publiko nga luwas pagihapon ang syudad bisan sa sunod-sunod nga kaso sa pagpamusil nga nahitabo sa nanglabayng mga adlaw. Kasagaran sa mga motibo nga nalambigit sa illegal nga drugas o personal nga atraso. Ang kasayuran ihatod pagbalik ni Arnold Bustamante. Sunod lang sa 11 kaadlaw sa buwan sa Oktubre, mabot na sa 5 ka mga shooting incidents ang ganatana ang kapulisan sa Dakbayan Sugbo. Mato ni Police Lieutenant Colonel Alberta Quilitorio, ang hepe sa Police Community Relations sa Cebu City Police Office, nga sa buwan sa Septembre dunay 11 ka mga kaso sa pusil. Din unom niini ang nadakpan ang suspitsado. Tudo ang gipasakana og kaso sa korte bisan wala pa malakpi og duha ang pa ang investigasyon. Ning laing hunat sa mga kaso sa pagpamusil ang hepe sa CCPO nga si Police Colonel Ireneo Dalugdug limando sa tanang station commanders nga panambuon pa nila ang ilang police visibility aron mapuggan ang krimen sa Dakbayan. Kasagaran sa mga anggulo nga migawa sa investigasyon sa tanang kaso sa pusil sa syudad, pulos nagtumbok sa illegal nga drugas, sanglit ang mga sospitsado ilang kaatbang sa illegal nga drugas ug personal nga atraso ang hinungdan. Bisan pa man niini, gipasalig ni Quilitorio nga luwas og malinawon ra ang kinatibuk ang Dakbayan sa Sugbo, sanglit makit-an man ang kapulisan nga nagpatrolya sa kadalanan lagip na sa mga sudnunong bahin sa kabaranggayan. Sa labing uhay nga kaso sa pagpamusil na hitabo sa parkingan sa autobus nga nabutang sa Virama, Barangay Calamba sa Dakbayan sa Sugbo ganin ng kadlawon. Dino sa tattoo artist ang biktima. Ang biktima kailangan si Adrian Lloyd Almeres Flores, 32 anyos, ulitaw nga nagpuyo sa Sipadilla, Barangay Dulo Fatima sa Dakbayan sa Sugbo. Ang kapulisan doon na nagiglang nga suspitsado nga palayan karon ang manhunt operation. Arnold Bustamante, CCT News. Samtang sa laing balita, giklaro kaghapon sa report bahin sa surprise drug test gipahigayon sa Dakbayan sa Mandawi, usa lang gikan sa 30 ka mga empleyado sa Management Information System nga opisina sa Mandawi ang nagpositibo sa mao nga drug test. Atangi ang lamdag ni Tatay Dudong Lim Chua. Sa nga ni Attorney Danica Caballes, ako si Dennis Tabar. Hangtod ugma, dinighapon sa inyong paboritong tulumanon, Sairi 47. Lamdag, uban ni Tatay Dodong Lim Chua. The Gospel according to Luke 11, 1-4. We have one Father who gives us our daily bread and forgives our sins. The disciples had already witnessed many miracles of Jesus,
and listened to his many teachings. And yet, one of them did not know how to pray. It happened to us too. We have been a believer for a long time, and yet there are moments that we do not know how to pray, or we are out of words to say. Let us ask the Holy Spirit that in moments like this, He will teach us how to pray and what to pray for. Jesus tells us to be like children. We can read this in Matthew 18, 1-3. In the Gospel, He tells us to call God our Father. Imagine yourself, a 6 or 7 years old child climbing on your father's lap, and your father extends his arms around you, see, and kisses you on the forehead. You feel the warmth and you feel loved and secured. This is exactly what happens when we consider ourselves as children of God, our Father. Ang mga bata gusto mangyod ng muparay sa ilang amahan. Pa, mga na. Malipay kayo sila kung sabakon sa ilang amahan. All of humanity is but one family under the fatherhood of God in heaven. We are all brothers and sisters with a loving Father who provides our daily needs and who forgives our sins. We have to develop a deep relationship with our Father in heaven. We yearn His reign to be fulfilled, not just in our own life, but in the whole world at present and in the world to come. Note that the forgiveness of one's sins does not happen unless we forgive the sins of others. Kinanglan mo pasaylo kita sa uban, una kita makadawat og pasaylo sa atong Ginoo. Recall the parable of the unforgiving servants. Mabasa ka na nato din sa Mateo 18, 21-35. Our Father is the kind and merciful to us, and He is always ready to forgive us. We ought to be like Him. And finally, Jesus knew what it means to be put to the test because He Himself experienced it. So He teaches us to pray that our loving Father will spare us from trials which will become our downfall, or to give us the strength to overcome a particular temptation. Have you asked Jesus to teach you to pray? This is one of the most powerful petitions that we could ever ask from Jesus. Teach us to pray, Lord. But do we pray regularly? When we pray, we connect with Jesus. And when we pray, we allow Jesus to come to us and strengthen us. Let us observe our feeling before and after praying. Isn't that we feel good mentally? And we can feel the light in us when we pray. It's so light in our body when we have prayed for the Lord. The feeling of a person is different before and after prayer. Mabati dyan mo ang kagaan sa imong paminaw. Human imong prayer. Why is this so? Ano man eh? This is the miracle of our prayer to Jesus. It heals us body, mind, and soul. It makes us accept the things that is hard for us to accept.
makadawat ka na, madawat na nimo ang lisod nga dawaton. And it opens our bodies and soul to so many blessings from the Lord. Sumo ka na ang atong madawat sa atong pag-ampo. Karon mag-ampo kita sa ngalan sa Amahan, sa Anak, sa Espiritu Santo. Amen. Lord, itugot ka na mo, Lord, madili kami malimo sa pag-ampo kanimo kanunay sa matag adlaw. Usahay sa mong kabisi in our works. Malimot kami kanimo. Ngaunta, sa matagmata na mo, sa buntag, ikaw ang unahuna mo. Sa matagpahuay na mo sa kabiun, ikaw ang among tawgon. Lord, yes, do not allow us to be lazy in praying, Lord. Yes, there are so many temptations in this world, Lord. Ang kahilayan, among palibot, among trabaho, so many, Lord. But do not allow us, Lord, to forget our prayers. Ngaunta, maanad na sa among kaugalingon, ining mata na mo sa buntag, ikaw ang among unahon. Ug ining pahulay na mo, ikaw ang among binlan sa among lawas ug kalag. In Jesus' name, Amen. Sa samahan sa Anak, sa Espiritu Santo, Amen. Shalom, daghang salamat. See you tomorrow.